morning. At last Sunday ay wala tayong pinadalang magagawang po doon. At Miyerkules ko na nasabihin sa Patumabi na Patumabi, Sunday ay sa Amiles ka. At kaya't tuwa po sa Amiles, magandang mensahe po sa akin kung saan ng Thursday night. At gusto ko salamat po at meron po lang darating. The preacher is coming Sunday. Kaya magaling po sa atin na magpadala ng magagawa sa mga mission as long na faithful nating members sa mission of the Lord. Amen? Amen? At kaya po talagang i-encourage ko tayo na huwag niyo po mabaya kakaligtaan yung ating pong mission of the Lord. Magaling po tayo magpadala ng mga tao at makapagod. Coming Sunday, ay doon naman po ako at si Ate Pin sa Amiles. At ako sa Sunday School at si Ate Pin sa preaching. Okay? Happy birthday kay Brother Orly at happy anniversary po sa inyong kasama. Now, ibubusin niyo ba po sa book of Luke chapter 12? Luke chapter 12. Luke chapter 12. At natin kong babasahin, verse number 12. Verse number 35. Verse number 35. Hanggang 40. Luke chapter 12, verse number 35 hanggang number 40. At kung magbinarya na ay magkaroon tayo po ng palitan magbasa. 35 hanggang number 40. Verse 35, let your loins be girded about and your lights burning. Blessed are those servants whom the Lord, when he cometh, shall find watching. Verily I say unto you, that he shall gird himself and make them to sit down to meat, and will come forth and serve him. And this know that the good man of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not have suffered his house to be broken through. Be ye therefore ready also, for the Son of Man cometh at an hour when you think not. Now, tayo po ngayon, maging ang Angeles at Talumba ay nasa Stewardship Sunday. Amen? Talagang ito po ginagawa natin yearly sapagkat ibig ko po na lahat ng ating mga kapatiran ay oriented na tayong lahat ay katiwala lamang ng Diyos. Maliwanag ba? Amen? Dumating tayo sa mundo itong hubad, alis tayong hubad, wala tayong magagalang anuman. Kaya hindi tayo dapat namumuhay na para bang walang Diyos na lumikha. Hindi tayo dapat namumuhay na para bang talagang ating lahat yan. Hindi po ganoon. Tayo po ay steward, tayo ay katiwala lamang ng Panginoon. At yan ang ating paksa sa ating Sunday School, di ba? A steward is a person entrusted with the management of the properties or affairs of another. Ang katiwala ay tagapangasiwa. Ano ba? Tagapamahala ng pag-aari ng iba. Amen? Amen? Paano bang yung empleyado? Okay, si Sister Rose, si Sister Rochelle ay nasa goodwill. Si Rose ay sa mga gulay. Si Rochelle naman ay sa Rochelle warehouse.
siya yung tagabuhat ng mga asukan. Diba? So, doon siya itinalaga. Ni Goodwill, di ba? Yun ang kanyang responsibilidad. Ano po? So itong dalawang ito, hindi sila ang may-ari ng Goodwill. Amen? Amen? Sila po'y mayroong lugar na doon sila inilagay. At isang araw ay titingnan natin ay tatanggap sila ng sahod sa kanilang pong naging trabaho. Amen? Huwag din tayo para-pareho. Sa harap ng ating tayo, we are steward na tayo pikatiwala ng Panginoon ng kanyang pag-may-ari. Now, in verse number 35, sabi ng Panginoon, let your loins be girded. Ano yung loins? Loins what? Waist. Yung baywad. Amen? Ano yung loins? Ano yung loins? Yes, baywad. Alright? Okay, ano yung bigkisan? Kasi diba, sa Bible times, wala silang pagkaroon gaya ng mga sa ating lalaki. Meron silang mahabang damit. Kaya pagkatatak mo sila, kailangan nilang itaas, bigkisan. Diba? Pag nasa bahay sila, matutulog, nakalagdag na niya. Pero pag sila magpipong ka na lupa, kailangan nilang italagay yung bayong na bakit hindi nakakasalaman. Ano sabihin na iba? Para madali sila makakilos. Okay? Yes. And then, sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, and you yourselves, like unto men that wait for their Lord. Okay, bigkisan ninyo inyong mga baywang at talinasin ang inyong mga ginawa. 35 of the justice. At tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa kanila Panginoon na kung siya'y bumalik na galing sa kasal ay upang kung siya'y dumating at tumutok ay pagdaka ay mabuksan nila siya. 37. Mapapalad yung mga alipin. Ito na ha, blessed are those servants na kung dumating ang Panginoon ay what? Madatnan sila? Nagpupuwento at naghihintay talaga. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo na siya'y magbibigkis sa sarili at siya'y mauupuin sa dulang at lalapag at siya'y paglilingkuran niya. And of this verse number 38. Nakatakas, at kung siya'y dumating sa ikalawang pagpupuyat at sa ikataw ay masumpungan sila sa gayon. Naghihintay. Tama? May ginagawa. Tama? Ano sabi ulit? Kaysa bakit naghihintay sila, gumagawa ayon sa kalooban ng kanilang Panginoon. Ano sabi ng Bible? Blessed are those servants. Okay? Tinawag silang blessed. Tinawag silang blessed. Okay, bakit? Sapagat sila iba, naghihintay. Nagatnan yung mayroong silang ginagawa. Alright? Now, and notice verse number 40. Okay, matapos sabihin ng Lord na mapalad yung alipin o yung katiwala na magadatnan niyang naghihintay sa kanya na may ginagawa. Verse number 40. Anong conclusion? Be ye therefore ready also. Anong pinapakita? Ibig ng Lord na tumulad kayo. Tularan niyo yung alipin na yan. Okay, na naghihintay sa pagdating ng kanyang Panginoon. At madatnan siya na ginagawa yung kalooban ng kanyang Panginoon. Alright? And then sabihin Diyos, be therefore ready. Sabihin ng Lord, okay, tularan niyo siya at be sure na habang naghihintay kayo at may ginagawa, mahalaga din na nakatingin kayo na talaga siya darating. Alright? Be ye therefore ready also, for the Son of Man is what? Cometh at an hour when you think not. Alright? Don't forget, tayong lahat ay katiwala ng Panginoon. Alright. Now, ngayon, matapos sabihin ito ng Panginoon sa kanila, si Peter ay nagtanong. Verse number 41. Anong tanong ni Peter? Matapos niya mapakinggan ito?
Panginoon, para sa amin ba yung parable na yan? O sa lahat? Yan ang tanong ni Peter. Okay, 41, sige, tayo lahat. Then Peter said unto him, Lord, speakest thou this parable unto us? Para ba sa amin parable na yan? O para sa lahat? Ngayon, yung tanong ni Peter, sinagot ng Panginoon ng tanong din. Verse 42, anong sagot ng Panginoon? Kay lahat. And the Lord said, Who then is that faithful and wise steward? Yan ang ating title. Who then is that faithful and wise what? Steward. Now, nag-remember yourself, dito po sa chapter 35, dalawang klaseng steward ang pinag-uusapan. Una ay good and faithful. Okay? Mabuti at tapat na katiwala. Itong good steward nito ay tinawag na Diyos na ay good because he is expecting his Lord's imminent return. Tinawag siyang mabuting katiwala sapagkat siya po'y naghihintay na anumang oras darating ang kanyang master. Nakikinig ka sa akin? Alright. Pangalawa, tinawag siyang good because nag-prepared siya, nakahanda siya. Okay? Yung bad steward naman, ay nasa verse number 45. Tingnan po. Ay lahat. But, and if the servant, ito yung bad ha, say in his heart, my Lord is one. Dapat kung sasabihin ng alipin yun, matatagalan pa ang pagdating ng aking Panginoon. At nagpasimula siyang awayin yung kanyang mga kapwa alipin at kumain at uminom at maglasing. Okay? Ginagawa siyang bad kasi ito yung ugali niya. Hindi siya naniniwala darating ang Panginoon. Nakikinig ka sa akin? Tinawag siyang bad servant because what? Because of what? He did not believe na ang pagbalik ng Lord ay imminent any moment. Pangalawa, hindi siya preparado. Bagkus, naglalayusin siya at inaaway niya yung kanyang mga kapwa servant. Ano yung ibig sabihin? Anong tanong ni Peter ulit? Lumapakinggan ito. Anong tanong ni Peter? Lord, paano ba sa amin ang kalighagan na yan? Anong sagot ng Panginoon ulit? Who then is that faithful and wise steward? Who then? Sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Naniniwala ako walang isa lang dito sa atin na gugustuhin mo na unfaithful at unwise ka na steward. Amen, sir? Amen? Ibig natin, matawag tayo ba? Ano pa? Wise. O manalangin din Panginoon. Ako po inyong patubayan, gabayan, samahan ko sa paghahatid ng iyong salita. Gamitin mo na ng pagdali ng Diyos. Puspusin mo na yung Espiritu mo na, Panginoon. At umusap ka sa mga tao mo. Bigyan sila ng puso, unawa at pangunawa sa iyong salita. Hinihiling ko ito at ang pagkapalang ng aking dinalangin sa gawain mo sa luban, pag-intoon po sa Angeles at pag-in sa gawain ni Brother Wilson. Ito yung aking dinalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Now, who then is a faithful and wise steward? Now, yung tinawag niyang good, yung isa, kasi ano na? Alam niyang darating ang Lord, amen? Naghahanda siya, pinaghahandaan niya. At alam niya, yung pagdating ng kanyang Lord, ay imminent, any moment. Kaya nga, oras-oras, pero parado siya, pag kumato kay mabubuksan niya agad. Samantalang niya sa masama, tama? Kasi ano na?
kanya, matagal pa yun. Are you with me? Matagal pa yun. Sa bagat ang kanyang maniwala, matagal pa ang Lord. Anong nangyari? Ha? Nagkalasing siya, kanina, inaaway yung kanyang mga kapwa. Servant. O tayong lahat ay servant ng Lord. Tayong lahat ay steward ng Lord. Amen? Siguraduhin mo wag ka pala kang inaaway na kapwa mo steward. Are you with me? Ha? Okay. Kaya nga, yes, who then? Sino nga ang tapat at matalinong katiwala ng Diyos? Sino ito? Notice verse number 36 to 38. Makita nyo, a faithful and wise steward, number one, is always in readiness. Okay? Sino yung tapat at matalinong katiwala ng Diyos? Ano siya? He is always what? Pagkalakas? Yes, he is always in readiness. Okay? You see, lagi siyang naghahanda. Alright? Okay? Talagang naniniwala siya na ang pagdating ng kanyang kaliswat, imminent, any moment, darating ang kanyang Panginoon, at ayaw niyang madatnan siya, hindi siya preparado. In readiness. Now, alright, okay. Now, readiness, ano sabi ng readiness? Readiness is what? The state of being fully prepared. Fully prepared and what? Fully prepared for what? For something about willingness to do something. Handa siya. Okay? Okay, pinaghahandaan niya ang lahat para sa Lord. And then very willing siya at masaya niyang ginagawa yung dapat niyang gawin na ibig ng Panginoon. Okay? In readiness ka siya. Na huwag natin yung kalimutan. Huwag natin naman okay, na ang pagkakaiba ng dalawa, nung bad at good is what? Ito yung readiness, yung isa walang preparasyon. Samantalang ito isa, naghahanda talaga siya. Alright? Sa muling pagbalik ng Panginoon. Okay, let me remind you, never na nagduda ako na darating ang Panginoon. Never. Alright? Mula noong hanggang ngayon, wala akong duda. Any moment darating ang aking Panginoon. Ikaw ba? Magpahagang naniniwala ka ba na siya muling magbabalik? Ha? At ang kanyang magbabalik ay any moment? Amen siya? Kasi kaya ang tapat at matalino nakatiwala, he is always what? In readiness. Alright? In readiness. You see? Okay, he is waiting and watching for the Lord's return. Dahil dito, number one, he is wise in his use of time. Alright? He is wise in use of time. Ito makikita mo sa naghahanda. Matalin, buong husay niya, ginagamit yung kanyang oras. Hindi niya sinasayang. Nakikinig ka sa akin? In Ephesians chapter 5, verse 15 to 16, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong maging marunong kayo, huwag kayong maging mangmang. Okay, redeeming the time because the days are evil. Maging matalino, huwag mangmang, samantalahin nyo ang panahon. Okay, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad o namumuhay. Liwanag ba? Huwag kayong gaya na mangmakuliwan. Maging matalino. 16 na na inyong samantalahin ang panahon. Why? Sapagkat ang mga araw ay masasama. Listen kisa, hindi sa tayo ay pessimist, pero maliwanag ang Bible. Maliwanag ang Bible. Okay, hindi pabuti ang daigdig. Papasama ito. It is getting worse. Diba yung ating gobyerno? Ang gobyerno ng Amerika? Okay, mas gusto ng mga tao yung basta yung paloko-loko na presidente. May mga husay na presidente, ayaw nila. Ito binigay sa atin. Amen? Okay, sa Amerika, ayaw nila ng husay. Okay. Amen?
Yung nagsasalita ng tama, yung nasa katwiran, pinapatay. Yung ginawa kay Charlie Kirk. Anti-LGBT yun. Anti-Muslim. Anti-liberalism. Christian. Talagang dinidibati niya yung mga woke na yan. Dinidibati niya yung mga pro-LGBT. Wala silang panalo. Magaling yung Charlie Kirk. Sabagat hindi nila magdalaw yung ginawa nila. Pinatay. Remember si Stephen and si Stephen? Amen? Ano si Stephen? Filled ng Holy Spirit? Dinidibati ng mga Pariseo at ng mga lawyer. Hindi sila manaming nana. Bakit? Sabagat si Stephen ay puspos ng Holy Spirit. Sabagat hindi sila manaming ginawa lang. Binato hanggang mamatay. See? Ganun ang daigdig. It's getting worse. Kaya nga, hindi na panahon ito para magpalaro-laro ka lang na Kristiyano. Hindi na panahon ito para mag-backslide ka pa. Hindi na panahon ito para sayangin mo yung buhay mo sa walang kabuluhan, mga pamumuhay. Ito yung panahon na tayo dapat lumakad na kasama ng Diyos. Amen? Naging fully dedicated sa ating Panginoon sa Kristo. Amen? Huwag mo sayangin ang buhay mo, huwag mo sayangin ang salapi mo, kagulan mo yan, gamitin mo yan sa makabuluhang bagay. Amen? Tumatagal doon mga kapatid yung ibig sabihin ng Lord. Huwag kayong mag-impok na kayamanan sa mundo ito. Mag-impok kayo ng kayamanan doon sa langit, hindi nanakawin. Walang plan doon eh. Hindi ninanakaw, hindi binubulsa. Amen? Hindi pinabibili ng Bentley, ng ano ba? Cadillac, Rolls-Royce. Hindi pinabibili ng payo. Amen? Mag-impok kayo ng kayamanan doon sa langit. Sa anong paraan? Be faithful sa church. Dito ka mag-invest. Doon ka mag-withdraw. Kaya may Diyos na? Lahat ng kakiinin po tayo, iiwan din natin. Amen? Gusto ko sabihin ko, sana bago mag-rapin, makakala. Bago mag-rapin, makatera muna kami doon sa Tierra Verde. Makakalas mo na ito. A faithful and wise steward is what? Is always what? In readiness. Amen? Handa ka ba sa Panginoon? Handa ka ba sa labuhin siya? Be wise sa paggamit mo ng iyong panahon. Alright? Kaya yung isa lang, we must recognize that time is short. We must recognize that time is what? Maiksi na ang panahon. In James 4:14, whereas you know not what shall be on the morrow. Okay? Kayo lang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Hindi mo alam. Kung darating sa bukas, hindi mo rin alam kung bukas ay mabubuhay ka pa o mabubuhay sila. Okay? You see? Kaya don't waste your time. Don't wait to obey God. Yan ang ibig ko natin. Kaya nga sabi ko, don't what? Don't waste your time. And don't wait to obey God. Yung alam mo, na ibig ng Diyos na gawin mo, yung alam mo, ipinapagawa sa iyo ng Diyos, huwag mo nang ipagbubukas, gawin mo na ngayon. Alright? Okay. Always in readiness. No? Alright? Dahil handang gawin ang pinapagawa ng Panginoon. In Ephesians chapter 5, in verse 11, the Bible says, at huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman. Kundi pagkususwat, sawayin ninyo. Okay? Vision na yung pinag-aaksayahan mo ng panahon ay may kabuluhan. Naliwanag ba? Vision na kapaki-pakinabang. Okay? Vision na ito ay God's glorifying. Kaya don't waste your time. Kung hindi ka maligtas, may ng araw para maligtas ka. Alright? Kaya mo langit ang iyong pupuntahan. Kapag ito, ako maraming tumagap sa Panginoon. Amen? Maraming
simbahan kung sa pagsalita, maging doon sa mga gawain natin, marami nagligtas. And don't wait to obey God. Maliwanag ba? Be sure na sinusunod mo siya. Hindi ka ba saved? Get saved. Then obey God. Alright? In Hebrews chapter 12, and verse number 1. Hebrews 12, verse number 1. Kaya nga, be in readiness. Maging handa ka. Hebrews 12, verse number 1. Be in readiness, at lahat ng nakakabigat, alisin mo lang. Hebrews 12, ba tayo na lahat? Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, ano dapat gawin natin? That is what? That is laying aside what? Every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Lahat ng nakabibigan, lahat ng kasalanan, alisin mo na. Ha? Para makatakbo ka ng maayos, para makatakbo at magawa mo yung ipinapagawa ng Panginoon. Pero anyway, minsan kasi, kung bakit nasasayang ang panahon mo, no? At sapagkat naroon ka sa mga hindi mapapakinabagang gawain. Naroon ka sa mga bagay na nakabibigat lamang sa iyo kaya hindi ka makakasunod. No, hindi ko nakakaalam. Ano yung mga bagay na humahadang sa iyo para mo sa Diyos? Ano yung mga bagay na nakakahadang at nakabibigat sa iyo para makapamuhay ka ng tama? Maaring totally, hindi naman talaga kasalanan mo matatalo. Pero ito ang balakid para hindi ka nakakadalo at hindi ka nagagamit dito. Sa Bible, let aside. Okay? Imagnet mo na. Alright? And be in readiness para sa ating Panginoon. Be a faithful and wise steward ng Panginoon. Okay. Be faithful, serve God, be a witness. Amen? Yung ano mo ulit, ha? Okay, hindi sayang ang panahon. Time is not waste when you go to church. Hindi ito pagsasayang. Hindi rin pagsasayang ng oras. Kapag sumasama ka ng soul winning at ng mga Bible study. Alright? Kaya who then is a faithful and wise steward? Sino siya? He is always what? He is always in readiness. Okay? He is always in readiness. He is wise in his use of time. Wise in use of time. Pangalawa, he is faithful doing his Lord's will. Alright? Sapagkat siya po'y in readiness, hindi niya sinasayang yung kanyang oras. Alright? Ginuguho talaga niya sa mga kapaki-pakinatong ng mga bagay. Mga bagay na nag-glorify yung Lord. Pangalawa, sapagkat siya po'y in readiness, he is faithful doing his what? Yes. Tapat niyang ginagawa yung kalooban ng Diyos. Okay? Okay. He will not be idle. He will not be what? Yes, he is not idle. Okay. Hindi siya tamad. Alright. Lagi din iniisip, ano kaya ang magagawa ko para sa Panginoon. Hindi ba? Hindi ba yun ang hamon lagi sa atin to, okay, do something for God? Tiyakin mo na may ginagawa ka na para sa Panginoon. Huwag kang maging Kristiyano na matagpuan ng Diyos in comfortable stage. Alam ba yun? Amen? In comfortable stage. Sino yung Kristiyano na nasa comfortable stage? Sino yung Kristiyano yun? Okay, who's the Kristiyano na nasa comfortable stage? Sino yun? Yung Kristiyano na naligtas na nung matagal ng panahon. Liwanag ba? Amen? Nakaranas maglingkod, nagkaroon ng ministry sa church, pero pagkalipas ng kung ilang panahon, biglang naging relax na lang, wala nang ginagawa. Di ba namin? Amen? Ang buhay niya, taga-dulo lang every Sunday, pero
wala siyang nagagawa ng sarili. Nanonood na lang siya sa gumagawa. Wow! Hindi ganoon. Nakikinig ka sa akin? Amen ka siya? Sabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, stir up the gift of God which is in thee. Amen ka siya? Sabi ng Lord sa mga preacher, His minister, a flaming fire. Be on fire for God. Be on fire for God. Alright. In Luke 19:13, sabi ng Lord, matapos siyang bigyan ng kanya-kanyang talent, give yung kanyang mga steward. Sabi ng Lord, now, occupy till I come. Occupy. Gamitin niyo yan. Palaguin niyo yan. Paano ba? Paramihin niyo yan. Do something for the nation. Do something for the nation. Occupy hanggang dumating ang ating Panginoon. Amen? Issue na lumalago. Lahat ng pinagkatiwala sa atin. Amen guys? Yung gawain sa Angeles, ano ba ating goal doon? Lumago. Liwanag ba? Liwanag ba? Arilitek ka, no? Na naging prinsipyo ng Calvary is what? Hindi tayo para mag-maintain ng membership. Ang ating goal is what? Grow. Amen? Lumalago ang gawain. Wala sa pagkajinog, bilhin Diyos at ba? Occupy. Tila ka. Lahat ng ibinigay niya sa atin, nakikinig ba kayo? Lahat ng ibinigay niya sa atin, alright, ipinagkatiwala sa atin, ang ibig ng Panginoon, gamitin natin lahat sa ikanal ko. Amen? Invest natin sa gawain ng Diyos. Alright? Pero who then is a faithful and wise steward? Yes, he is always in readiness. Alright? Okay? At siya po'y naghihintay, no? Umaasa talaga. At any moment, darating ang kanyang Panginoon. Pangalawa, who then is a faithful and wise steward? Number two, okay, he is faithful and wise in fulfilling responsibility. Ano yung pangalawa? Ng isang faithful and wise steward? Ano siya? Oh, yes. Okay. He is wise in what? Fulfilling what? Responsibility. Now, lahat ng Christian, lahat ng mga lingkod ng Lord, they are given responsibilities. Madalas ay magkakaiba yan. Hindi lahat tinawag na maging pastor. Hindi lahat bigyan ng talento para umawit. At talagang ako, honestly, dahil ko binabagay sa inyo, kung ako lamang talaga mayroong gift ng singing, gulo, talaga every Sunday, bago ako umpis, kakanta ako. Kasi ako'y nakapakinig ng isang pastor na in-invite siya mag-preach. Bago siya mag-preach, kumanta muna siya, umawit siya. Pagka-agit niya, preach siya. Ang haba ng preaching, talagang mahigit sa oras. Ay puro talagang malakas. Siguro, okay, walang gusto ko. Pagkatapos, isang oras ang preaching, talagang puro siya, baptist eh. Biglang umawit pa ng old rugged cross. Parang, nahi! At habang nag-invitation, alam talaga na gano'n din yung gagawin ko. Kakanta mo na ako habang kumakanta. Gusto ko yung nagpipis ko yung piano pa. Tapos pagpipis ko, maging invitation ako na rin yung piano. Amin ko, okay, baksak ko sa music, baksak ko sa piano. Pero kung ito yung mga binigyan niyo sa akin, pagyamanin ko. Amen? Pagyamanin ko. Alright, kaya nga kayo,
na gifted. Ulit, huwag niyong sayangin yung kaloob na nasa inyo. Amen? Pero sa inyo, binigyan kayo ng Diyos ang talent to raise money. Amen kayo siya? Yung iba siya, binigyan tayo ng Diyos para talagang magturo. Okay, mag-counsel. Okay, mag-lead. Gamitin ninyo. Alright? You see, a faithful and wise steward is faithful and was in fulfilling responsibility. Napakahalaga, no? In fulfilling our duty. Mayroong kanya-kanyang binigay ang Diyos para po sa atin. Alright? You see? Now, in Bible times, no, yung mga servant, hindi lahat taga-linis yun. Hindi lahat taga-linis yun. Pero meron mga servant na nung nakita ng master niya na magaling ito magluto o dyan ka sa kusina, ilang trabaho mo, ilang duty mo. Nakikita sa akin? Yung iba naman, magaling ka sa garden. Yung kami mo, ang tawag na siya, magaling sa garden. Green thumb. Kahit patay din puno, hawakan na, nabubuhay mo. Diba? Green thumb. Nakakapagbuhay siya ng halaman kahit sa buhangin. Amen? So, magaling ka sa halaman, okay? Green thumb ka, o ayan. Ayan pala kung nagdati kami, dyan ka. Meron silang tinatawag naman na school master. Tama? Ito yung ang trabaho ni Joshua. Yung anak nung master nila, alam mo na, sila nakapagturo. Sila nakapagturo. Okay? Kasi, ang mahalaga is what? Okay, in fulfilling their duty, meron kanya yung responsibility. Meron din sa church. Hindi ako nakikita ng Diyos sa sound system. Magaling, doon si Emerson, tsaka yung naging anak. Ganun. Pag meron tayong mga handa-handa dito, hindi naman nakikita ng sound system. Pero talagang doon talaga sila, talented sila para doon. Okay, ang mahalaga siya, fulfilling our duty. Ganun. Fulfilling our duty. Alright? Every Christian has the responsibility. Nakikinig ka sa akin? To use whatever resources God gives him for the betterment of God's household, the church. Alright? Ang mahalaga lang, alam natin na alamang kaloob, meron tayo, no? Ito po'y ibinigay na Diyos sa atin upang gamitin po natin sa ikabubuti, ikalalago, ikatitibay ng church ng Panginoon. Maliwanag ba? Amen? But of course, don't forget, in verse number 48, no, isa po sa tinatawag na sukatan. At dito tayo sinusubok ng Diyos when it comes to money. Okay? Yes, money is a test. Notice verse number 48. Luke 12:48. Luke 12:48. Nandiyan na kayo? Ready? Okay, but he that knew not and did commit things worthy of stripes shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, pagkatapos, of him shall be much required. And to whom men have committed much, of him they will ask the more. So Tagalog, datapat ang hindi nakakaalam at gumagawa ng mga bagay na karapat-dapat sa palo, papaluin ng kaunti. At sa sino mang binigyan ng marami, ay what? Marami ang what? Hihingin sa kanya. At sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami, lalo ng marami
marami ang hihingin sa kanya. Liwanag ba? Ano pinapag-usapan dyan? Money. Binigyan ka ng Diyos ng marami, umaasa ng Diyos ng marami mula sa iyo. Ano ba? So, faithful and wise steward is faithful and was in fulfilling responsibility. Yes, God gives you money to see kung pwede ka pang pagtiwalaan ng marami. Amen? Last Thursday, sa Lumba, ang daming naman na nagaling sa Kalayaan. Alam natin ang sitwasyon nila. Hirap sila. Pero binigit ko na, Pastor, isa may nagkatalo, Pastor, kapag ba ang member mo, mahirap ka. Pag-pipis ka ba ng tithes, offering, na siyempre? Bakit? Para hindi sila manatiling mahirap. Parang gusto ko ang membro ko yung mayaman nagkakaroon. Alright? But of course, ang tangi para siya, tulungan sila magbigay. Give and it shall be given. Maging tapat ka. Be responsible Christian. Amen? Be responsible. In tithes and offering, maging sa mission offering na. Okay? Yung ating gawain sa Angeles, alam niya naman siguro, Rochelle, ano ba? Mahigit 40 years old na sila, no? O mahigit 40 na. Alright, at ang offering, weekly, that's well. Okay, but imagine, 3,000, 5,000. Okay, now of course, alam natin na obligasyon ko tulungan sila para hindi sila matiling ganun na. Amen? Kaya natutuwa ako, nung nakaraan, 3,000, iba naman nakaraan. Ito nakaraan, 6 na, dodoble na. Amen. Nagsi-6 na. Okay, nung dati na sabi ko, okay, pagkagalap ng tao dyan, sige, huwag nyo naman bigyan. Pero nasa kumalitin ako. Nasa kumalitin ako. Obligayin ko na sila. Pagkaman si Marvin ay talagang 50 mil, 80 mil ang talaga lagi. Obligayin ko na. Okay, pag si Marvin, bibigyan nyo rin mga Marvin. Bibigyan nyo rin. Okay, ang manggagawa ay talagang dapat sa kanyang trabaho. Ang trabaho, bigyan nyo rin. Ano yung siya? Responsibility yan. Pinapakain kayo, no? Sinasamahan kayo, nag-surveying para sa inyo, bigyan nyo yung tao natin. Faithful steward is faithful in fulfilling his responsibility. Ano yung siya? Yung ating gawain sa lupa. Blessing talaga. Tama, nung Wednesday, nasukat na alam, sinukat din lupa. All in all, 700 square meters. 700. Okay, nang puntahan namin, may tubig. Talaga sabi ko, ilang truck kayo tatambak dito? May 1,000 truck yun. Isang truck, 7,000 na 6,000. Mas tayo kung ano? By faith. Amen? By faith. Of course, tuturuan natin ang bigay mga member natin sa lupa. Okay, nakalila talagang tuparin yung kanilang duty. No? Maging kasangkapan sila ng Lord para i-provide ng Diyos yung Panginoon doon. Amen? No, kailangan lang be a faithful and wise steward ng Panginoon. Para pagtiwalaan pa tayo ng marami. And then lastly, notice verse 47 to 48. 47 to 48. No, ayaw ko matawag na unfaithful. Ayaw ko matawag na unwise. Alright? At ayaw ko rin sa Bible ko na matawag na unwise and unfaithful na Panginoon. Ibig ko, tayo matawag na faithful and wise steward ng Panginoon. Be in readiness
And then, number 2, be faithful and was in fulfilling your responsibility. Meron kayong kanya-kanyang pananagutan sa Panginoon. Meron kayong kanya-kanyang duty sa Diyos. Alright? Anong kailangan na? Maging dependable tayo at talagang maaasahan. Liwanag ba? Maaasahan. Okay? Responsible Christian. Pangatlong bagay, okay? Faithful and wise concerning what? Concerning the day of reckoning. Notice number 47, 48, 47, 48, what is it? Tayo na, yung aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda, ano mangyayari? At hindi gumawa ng ayon sa kanyang kalooban, ay ano mangyayari? Papaluin ng marami. Okay, bakit? Okay. Kasi alam niya kung ano yung kalooban ng Diyos. Alam niya yung gusto ng Diyos na mangyari. Alright? Alam niya yung sinasabi ng Bible about God. Okay? Pero ang ginawa niya, hindi pa rin siya naganda. Okay? Walang readiness na nakita ang Diyos sa kanya. Bagamat alam niya ang gusto ng Lord. Pero hindi pa rin niya ginawa ayon sa kanyang kalooban. Ano sabi ng Bible? Papaluin siya naman? Papaluin siya ng marami. Bakit marami? Kasi alam mo yung gusto ng Diyos eh. Pero hindi ka naganda. Wala ka rin ginawa. Hindi ka rin sumunod. So maraming palo. Verse 48. The top one, ang hindi nakaalam at gumawa ng mga bagay na nararapat sa mga palo ay ba? Papaluin naman. O bakit kaunti? Bakit kaunti ang palo? Samantalang hindi rin yung ginawa ang pinapagawa ng Diyos. Ano dahil? Wala siyang alam eh. Naliwanag ba? Hindi siya natuto eh. At sa sino mang binigyan ng marami, marami ang iingin sa kanya. At sa sino ang pinagkatiwalaan ng marami, lalong marami ang iingin sa kanya. Anong pinag-uusapan sa verse 47 to 48? Anong pinag-uusapan? Yes, there is what? Reckoning day. Talagang may araw ng pagsusulit. Alright? Meron talagang day of reckoning. Anong day of reckoning? Na tayong lahat ay tatayo sa harapan ng Diyos para magsulit ng ating sarili. Anong day of reckoning? The Bema judgment. The judgment seat of Christ. In Romans 14:12, every one of us shall give account of himself to God. Every one of us. Walang makakatakas. Lahat tayong Christian, lahat tayong saint, tatayo sa kanyang harapan at magsusulit tayo ng ating sarili sa Panginoon. Yes, a faithful and wise steward realize a day is coming. Talagang darating ang panahon that when we will give account of our stewardship sa Diyos. Lahat nung ipinagkatiwala sa atin, ipagsusulit natin sa Kanya. Amen niyo siya? Amen? Yung tapat at matalinong katiwala, alam niya yan. Alam niya yan. Kaya nag-iingat siya ng kanyang sarili. In 2 Corinthians 5, 19 to 20, yun po. 2 Corinthians 5, 9 to 10, yun po. Ikalawang Korinto, kapitulo 5, talatang siyam hanggang 10. 5, 9 to 10, nakatala po ito. Alright, like that. Wherefore, we labor that whether present or absent, we may be accepted of Him. Alright, okay. Number 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Pinaghahandaan mo ba yan? Pinaghahandaan mo yan.
Alam nyo, alam ko lang ha, itong beam of judgment, tinawag doon ni Pablo na terror. Ito yung isang bagay din ang kanya pong kinatatakutan. Hindi siya takot na baka maparusahan siya. No, hindi. Okay, ayaw niyo mapahiya. Nakikinig ka sa akin? Listen carefully. Okay. Yung ating salvation settled na yan. Okay. There is therefore now no judgment to them which are in Christ Jesus. Walang hatol sa mga nakikristo. Tayo po'y nalipat na from death unto life. Safe and sure. Amen? Pero, meron pa rin judgment seat para sa atin. Hindi para malaman kung safe o hindi. Safe na talaga. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Ito yung magsusulit tayo ng lahat ng ating ginawa dito sa lupa. Nakikinig kayo sa akin? Upang makatanggap kung meron man ng crown kung nararapat. Nakikinig kayo? Amen? Ito yung tinatawag na day of what? The word direct ko nang ko, computation. Ang ibig sabihin, computation. Ito, meron pa, may ito pala. Liwanag ba? Ngayon, of course, itatanong yung pastor, ano ba yung ating ipagsusulit? Ha? Magsusulit pala tayo. Ano ba yung ating ipagsusulit sa Kanya? Ano ba yun? Simple po ang sagot. Ipagsusulit natin yung mga bagay na kung saan ang Diyos ay lubos na interesado. Nakikinig sa akin? Ipagsusulit natin sa Diyos yung mga bagay na kung saan ang Diyos ay what? Malakas? Saan pa higit na interesado ang Panginoon? So, isipin mo yan. Saan siya interesado? Amen? Kaya isipin sa ako. Ito pinag-ipin niya, Lord, I pray na. At totoong iniisip. Pero Lord, bakit pray na, Lord? Alam mo, kaya ko ito sapagat ikaw na bibigyan ng lakas sa akin. But the Lord help me. Ayaw kong mapabayaan itong tatlong ito. Ayaw kong mapabayaan ko sila. Okay? Pinag-ipin ko yan. At talagang, like kung binabanggit sa mga member natin na okay, huwag niyong kaligtaan yung ating mission. Huwag niyong kaligtaan. Gusto ko lumalang yung mission ko. Ay ko yung tatanong, magkano na yung mission natin ngayon? O papadala ko si Barbara Martin sa mission. Okay, magkano na yung mission natin? O this coming 21-20, bukod ka naman ako to. Meron ba tayong magagamit? Okay, nagbili na ako talaga sa pinasabi ko. Okay, basta sa ating mission fund, priority natin yung ating tatlong anak. Amen? Amen? Yun muna ang publika lagi. Kay kompleto ang tulong natin sa lumban. Pangalawa, tagig. Pangatlo, angiles. Yun lang. Okay? And then the rest, tsaka natin pupunan yung sa Indonesia, saan ba? Mas Marinduque, saan ba iba? Saan ba iba? Saan ba ating mission? Indonesia, ayun, nasa likod sila. O Pampanga. Okay, yun. Basta malagay yung ating tatlong anak. Alright? Sapagat naniniwala ko, ipagsusulit ko rin yung gawain na yan. Amen? Huwag natin mabayaan. Alright? Yes, a faithful and wise steward realize a day is coming when he will give account of his stewardship. Amen? Si Marvin nga, pag pinapunta ko, Marvin, kahapon, Friday siya lumakad. No? Nandiyan ka na ba? Okay, so, then gabi, okay, saan kayo Bible study? Report ka. Pag naman sabi ko, report ka rin, nangyari. Mamaya, ihintay yung report niya, mamaya talaga. Ilan ang dumalo, yung umaga, ilan ang naligtas. Report. Iwanan ba? Okay, amen? Then pag-uwi niya, pag-ipag-usap sa akin niya, diba? Sige, magbigay sulit ka na yung sarili. Sa iyong ginawa. Amen? O, totoo yun. Totoo yun. Pag-ipag-sulit
Si Mark naman, padala sa akin, Pastor, ito yung ating record na attendance at non-offering. Kasi nagsusulit sila sa akin. But ako naman, magsusulit sa Panginoon. Amen? Tayo lahat magsusulit ng ating sarili sa Diyos. Alright? So be faithful and what? Faithful and what? Wise. Okay? Be faithful and wise. Huwag mong sayangin yung buhay mo, huwag mong sayangin yung oras mo, huwag mong sayangin yung talento mo. What? Amen? Be faithful. Okay? Serve God. Okay? Be a responsible Christian. Be a soul winner. Amen? Okay? Hindi na po ito, hindi na ito panahon para mag-relax-relax tayo. Amen? Any moment, darating ang ating Panginoon. At ibig ko, lahat ng member ng Calvary, tatayo sa kanyang harapan na isang faithful and wise steward ng Diyos. Tayo